Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, Rimulya Iyaka. Eto na, BP Sara panalo kay Boying. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po mga kababayan, no? Ito po si House Committee on Appropriations Chairperson na si Micaela Swansing. Meron pong pahayag mga kababayan, sabi niya po dito, sinisiguro po natin na wala pong pork barrel fund sa budget sa taong 2026. Ayan mga kababayan, tiniyak ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na malinis at walang pork barrel ang bersyon ng 2026 General Appropriations Bill or GAB na inaprubahan ng Kamara de Representantes. Ayan mga kabayan, wala raw pork barrel funds mga kabayan, pero meron naman pong unprogrammed funds, di ba? What is the difference kung parehas lang ang paggagamitan, di ba? Ano ang pagkakaiba kung parehas naman ang paggamit ng pork barrel funds at saka unprogrammed funds? Kasi mga kabayan, marami pong nagsasabi na itong unprogrammed funds, no, ay parang ganun na rin ang lumalabas. Parang pork barrel funds na po ito na mga tonggrista, di ba? Sana tinanggal nyo po yung, I think, 200 plus billion no na unprogrammed funds yung nasa GAA or nasa GAB, no, hindi pala GAA, nasa GAB ng 2026 na inaprubahan ng Kamara de Representantes. So correct me if I'm wrong sa figure, pero I think it is more than 200 billion pesos mga kababayan. So yan, ano po ang inyong masasabi dito? Naniniwala ba kayo na walang pork barrel funds ang 2026 budget natin? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. President Bongbong Marcos Jr., sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., lahat po sa benepisyaryo natin, sinasabi, bumaba na po ang gutom. Aray ko po. Pwede bang ma-interview yung benepisyaryo ninyo? Mensahe niya, mag-message lang kayo dito sa ating channel at i-interviewin natin yung mga ano na yan. Kung totoo ba talagang bumaba ang gutom sa Pilipinas, mukhang nahihirapan ng mga Pinoy. Di ba? Programa ni Pangulong Marcos, pinababa ang kaso ng gutom sa Pilipinas ayon sa mga benepisyaryo. Siyempre benepisyaryo yan di ba? Paano yung hindi benepisyaryo? Ilang porsyento ba? Okay? Ilang porsyento ba ng populasyon ng Pilipinas ang benepisyaryo ng programa mo? Di ba? Ibinida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumaba ang antas ng kagutuman sa mga pamilyang benepisyaryo ng walang gutom program ng pamahalaan. Congratulations sa inyo. Di ba? Yan bang mga benepisyaryo ng walang gutom program is the majority of the Filipino, di ba? Parang I think ilan lang yan Sa isang barangay nga parang ilan lang ang benepisyaryo niyan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? They are always justifying themselves, no, mga kababayan, no? Na may ginagawa sila, that the president is really working hard, no? Pero parang ganun pa rin. Bakit ganun? If the president is working hard, why there is no progress in the Philippines? Di ba? Napakalaking question mark mga kababayan. Anyway, eto pa, pasadahan din po natin ito mga kabayan, Senator Bongo, yan no,
May mensahe po kay Secretary Dizon. Sabi niya po dito, seek the truth only. Do not rely on any script if there is any. Senator Bongo kay DPW Secretary Dizon, tumbukin ang mastermind. Huwag ilihis ang issue. Correct. Diba? Sa budget hearing, pinakiusapan ni Senator Bongo sa DPWH Secretary Vince Dizon na huwag sumunod sa script at agad na ipakulong ang matutuong buwaya sa likod ng mga flood control anomalies. Ayan mga kabayan, tama naman kasi parang ngayon nalilihis na po. Secretary Dizon, anong nangyayari? Diba? Kasi ngayon, parang iba na po ang mapaparusahan. I mean, mapaparusahan naman talaga sila, pero but the mastermind, no? Ay iba na ang itinutumbok. Parang puro na senador ang nakikita. Diba? Bakit yung isa dyan hindi nakikita at gagawin pa yatang state witness? Diba? Yan ang mahirap dyan, Secretary Dizon. Diba? Tama itong sinasabi ni Senator Bongo na tumbukin ang mastermind at huwag ilihis ang issue sa flood control anomalies. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At pag-usapan din po natin ito. Talagang marami po ang nakapansin. Even sa picture na ito, may makikita kayong pagkakaiba or pinag-iba ng itsura ni Secretary Vince Dizon nung siya pa po ay nasa ano siya, di ba? Saan siya? Sa MMDA ba yun? I don't know. Sa una niyang departamento. Teka lang, nakalimutan ko yung ano eh. Basta yan. Nasa dila ko na. Teka lang, i-search na nga natin. Anyway, kung alam nyo, kung ano nyo po, naiintindihan ko yung sinasabi ko, pakicomment nga po kung saan galing ulit si Secretary Dizon, no? Nandito na kasi sa ano, parang teka lang nga. Anyway, magtatagal tayo kung antayin nyo pa yung ano ko. Anyway, at ito. Sabi po dito sa post naman po ni Congressman Kiko Barsaga. Nako, ito sabi po dito ni Congressman Kiko Barsaga, pumayat na si DPWH Vince Dizon, secretary, no? Wala pa ring nahuhuli. Ay, ko po. Kawawa naman yung tao, mga kaubayan, di ba? No, talaga marami po ang marami pong nagsabi na talagang pumayat si Secretary Dizon, no? Yun talaga. Problemado talaga siya dito sa DPWH, no? I think he's really pressured, no? Pressured dito sa sa DPWH. We don't know kung ano ba talaga ang na-pressure sa kanya. Kasi, 'di ba? Magpakitang gilas siya in terms na talagang sabi nga ni Senator Bongo, tumbukin mo yung talagang mastermind. Pero iba kasi naiisip ko mga kumbayan kung bakit stress itong si Dizon, no? Maybe, no? It is very difficult for him to decide, no? Kung saan ba talaga, dito ka or dito ka. Diba? Kasi alam naman po natin, hindi lingid sa ating kaalaman that there are some politicians involved, no? Dito po sa anomalies na ito. No, at malamang sa malamang yung iba kakilala niya, kaibigan niya at boss niya, 'di ba? Ngayon, yan po ang talagang nakaka-stress sa isang tao. Yung pagkakaroon ng dilema. Hindi ka makapag-decide whether dito ka ba or dito ka. 'Di ba? Dito ka ba sa pinagsisilbihan mo or dito ka sa taong bayan? But take note, Secretary Dizon, no? Maging honest ka lang sa taong bayan sana. Sa taong bayan sana ang piliin nyo. Diba? Hindi yung sa ilang politiko. Well anyway, sana bumalik po ang inyong kalusugan at bumuti po ang inyong kalusugan, Secretary Dizon. No, para naman tumaba-taba po kayo. Okay? Alright, ito last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito, Congressman Kiko Barsaga, binanatan na naman. Okay? Binanatan na naman po ni Congressman Kiko Barsaga si Senator Ping Lacson. Ayan, no? Sabi po kasi ni Senator Ping Lacson, kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang
consequence ng aking mga aksyon at desisyon? Ano ang sagot ni Representative Kiko Barsaga, for Cavite 4th District Representative, no? Anong consequences? Wala kang ngang nahuli noong Blue Ribbon Chairman ka. Aray ko po. Nagdrama ka lang tapos nag-resign agad noong lumabas yung picture mo kasama si Diskaya. Ayan na. Di ba? Yun po ang totoong nangyari. Huwag niyo pong anuhin yung taong bayan. Nililito niyo yung taong bayan sa nangyari. Lacson, no? Kahit bumalik kang Blue Ribbon Chairman, wag mo, kasi sa isang balita sabi doon, no? Sabi ni Lacson, kung pahihintulutan daw o ganito yung yung ibig sabihin yung content, no? Kung ginagamit niya na naman yung taong bayan kung bakit siya babalik diyan sa Blue Ribbon Committee, no? Isa lang ang masasabi ko, Senator Ping Lacson, hindi po taong bayan ang papabalik sa iyo diyan sa Blue Ribbon Committee. Ano po ang gusto ng taong bayan? Si Senator Rodante Marcoleta po, diba? Ang pumalit sa inyo bilang Blue Ribbon Committee, hindi po ikaw ang pinababalik ng taong bayan. Pero wala tayong magagawa because that is the rule of majority. Alam naman po natin ang minority is always, diba? Ang nasusunod lagi ay ang majority. So, ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa mga sinabi ni Kiko Barsaga at Ping Lacson? Nako, sino ba sa dalawa ang mas pananiniwalaan ninyo? Ayan mga kabayan. At ito nga, pasadahan na po natin itong si General Macanas. Ayan mga kabayan, courtesy, General's Viewpoint. Ito, pakinggan po natin to. Nako, Remulla talunan, lumuha, BP Sara panalo, masaya sa pangyayaring ito. Ano kayang pangyayaring ito? Ito, pakinggan po natin. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po. Ang reaction, opinion ngayon itong post ni Rex Riller. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Remulla tungkol dito kay BP Inday Sara. Pag-amin ito na wala siyang magagawa. Hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Wala na. Panalo na si BP Sara. Ombudsman Boying Remulla nilinaw na wala siyang kapangyarihan na paalisin si BP Sara Duterte sa pwesto. Naka-DDS. Relax lang po tayo. Sa gitna ng kahilingan na imbestigahan ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na wala siyang kapangyarihan para alisin sa pwesto ang Vice Presidente. Nako, good news. Klaro, di ba? Ayon kay Remulla, isang impeachable official si Duterte, kaya wala siyang kapangyarihan na i-dismiss ito o palisin sa pwesto. Sa kabila nito, handa naman si Remulla na bumuo ng fact-finding team para mangolekta ng impormasyon at ebidensya kaugnay ng confidential funds ni Duterte. So ayan, bakit Duterte lang ang focus ni Remulla? Diba? Una, tama yung salin ni BP Sara. Ngayon, tapos formally ni ay dinadawi si former President Duterte. Tapos ngayon, babalikan na naman po ni Remulla yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Wala ka bang ibang nakikita? Para kang kabayong may nakatakip sa mukha mo, di ba? Dito ang direksyon na tinuturo ng amo mo, talagang dyan ka lang talaga, hindi ka na maharap sa iba. Nagbubulag-bulagan ba kayo about dyan sa flood control anomalies na yan? Diba? Sa bagay, the ombudsman cannot do something kapag wala rin sa kanila nagre-reklamo, diba? Yun lang ang problema. Sino ang magre-reklamo sa ombudsman? Diba? Para dyan sa mga flood control anomalies na yan. Di gobyerno na rin sana, di ba? Pero iba Iba ang ombudsman na ito mga kabayan. Kahit wala silang hawak na ebidensya, they are very, very
Palaging papreskon patungkol po sa mga bagay-bagay sa mga issue sa ating bansa, where in fact doesn't concern the ombudsman. Nagkakaroon lang naman po ng concern ng ombudsman, mga kabayan, pag mayroon pong nagreklamo sa kanila. May naghain ng reklamo against this official, this elected man or hindi, di ba? Maghain ng reklamo, doon lang sila gagalaw. Pero iba si Remulla, may kusang may initiative si Remulla. Pero Duterte lang, yawa. Duterte lang. Ito ang kanyang payag. Wala akong sinusunod na timeline rito. Basta sa akin kung anong kayang gawin na. Basta acts with urgency all the time, sabi ni Remulla. Caption, Remulla, inamin na wala siyang kapangyarihan na paalisin si BP Sara sa pwesto. Kahapon ba yun? Yes, kahapon na to. Mayroong mga 3 grupo Anak Bayan, makakaliwa. Tindig Pilipinas, mga dilawan. And then may isa pang grupo na hindi na pangalanan, baka mga Marcos loyalist. So, nagsasama-sama na ngayon, Unipink, kaliwa, para sirain ng todo-todo si BP Sara. Paghahanda na ito sa 2028 national election. Kaya pero eto lang mga kabayan, no, naniniwala ba kayo na itong mga iba't ibang kulay, iba't ibang partido, no, magsasama-sama just to durugin si Vice President Sara Duterte? Ako personally, I don't believe na talagang magsasama-sama sila. Ang naiisip ko tuloy ngayon, mga kabayan, magkano? Diba? Magkano para magsama-sama kayo? Magkano ang isang reklamo? Magkano ang isang pagsampa ng kaso o reklamo diyan sa ombudsman? Diba? I think may kumumpas po. Ayun, yun. Eto, opinion lang po natin to. Baka may kumumpas diyan sa mga hinayutak na yan to file a case against Vice President Sara Duterte diyan po sa ombudsman. Diba? Kasi napaka coincidental naman, di ba? Kung sabay-sabay ganyan ang ginawa nila, what? Di ba? Anyway, mga kabayan, at least alam na po natin ngayon, di ba? At least alam na po natin ngayon that Remulla cannot do something, no? Pero parang yung sinasabi ni Remulla, pero kung mayroon akong pagkakataon, di ba? Parang ganun yung gusto niyong palabasin di ba? Pero kung mayroon akong pagkakataon, talagang anuhin ko yan kakasuhan ko talaga yan i-impeach ko yan, di ba? Gagawa ko ng paraan, pero talagang hindi pwede, guys. No? Guys, hindi pwede. Malilintikan tayo pag sinibak natin si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.